Doc, sabi niyo po, ano no, parang merong initial nating interview, parang ang Pinoy ang sikreto dito sa mga usapin na ito. Pero bago po yun, Doc, ayan, bakit po ba? Or ano po ba munang dapat malaman ng mga magulang sa ganitong problema, yung mga picky eaters? Usually, anong edad po ba yan? Yan. Napaka-importante talaga mo yung nutrition sa isang batang sa kanilang growth and development na tinatawag. So, itong picky eaters, pwedeng mag-umpisa yan ng mga 1 or 2 years old. May mga nanay po magsasabi, pag nag-uumpisa silang magpakain, parang okay naman, kinakain lahat. Pagdating po ng mga 1 or 2 years old, biglang umaayaw na. Meron naman talagang developmental milestone yung mga bata na pagdating ng mga 2 years old, sabi nga natin parang medyo terrible twos. Ayaw na, palaging sinasabi no. Pero ang importante, kapag ganun, nabibigyan pa rin sila ng pagkakataon kumain ng healthy na na pagkain dun sa pinggang Pinoy na sinasabi natin, no? So just be persistent. Importante po na no-offer, at ang pinaka-importante, role modeling. Kailangan yung mga parents ay kumakain din po ng tama. Oo. So, maganda i-elaborate natin yung pinggang Pinoy na binabanggit po ninyo. Ano po ba ang dapat pong tandaan ng mga magulang, ng mga nakatatanda po tungkol po dyan sa pinggang Pinoy na yan? Oo. Ang pinggang Pinoy talagang ina-advocate ng ating gobyerno, no, na pag naghahain tayo ng pagkain, importante na merong 3 bagay na nasa plato. So ito po yung go, grow, and glow. So yung go, ito po yung kanin, pwede pong mga noodles or pancit or tinapay. Yung grow naman, ito yung mga protina, no? Pwedeng isda, manok, no? At yung glow naman natin ay prutas at vegetables po. So importante, kada hain po ng pagkain sa bata, dapat po nandun lahat ng components na yon. Oo, dapat nga, no? Para at least mas maunawaan nila. Sa Pilipinas po ba, Doc, ano po bang status natin dito sa in terms of nutrition, lalo sa mga bata? Yeah, ang nakakabahala lang dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na triple burden of malnutrition. So sa ibang bansa sinasabi double burden, no? Ito yung underweight or undernutrition, pero meron na ring obesity. Nakakagulat, pero dito sa Pilipinas nagiging problem na rin itong obesity. Pero sabi nga natin kanina, sa Pilipinas, triple burden of malnutrition. So, may kasama pa tayong micronutrient deficiencies. At saan ba natin makukuha yung mga micronutrients? Sa mga gulay at prutas. So, at alam mo yung zinc, isa yun sa mga micronutrients na talagang sinasabi natin, siya'y component para sa pagtangkad ng isang bata para ma-avoid ang stunting. At nakakabahala, ang stunting, isa siyang problema na hindi lang problema sa bata, no? Pwede siyang maging problema hanggang tumanda sila. Oo, stunting, pagkabansot yun, Doc, di ba? Correct po. Nako, ayan, sa mga talagang malaking problema, mga kapatid, no? Kasi nga, ayan, wala pong tamang nutrition in a way. At nakakatakot yung triple burden na concern natin. Ito, Doc, ang tanong ng marami. Nasa comment section may mga nagtatanong din. Kasi nga, ang problema nga yung tinatawag na picky eaters. Paano nga po ba dapat kausapin o disiplinahin kahit paano yung mga ganitong klase ng bata para kumain pa rin sila ng tama? Meron po bang paraan para sila maengganyo, hindi man mapilit, maengganyo kumain ng mga ganitong nutritional food? Oo, tama yung actually yung sinabi mo, maengganyo, wag pilitin. Kasi alam naman natin ang mga bata, pag pinipilit, lalong kung minsan, nagre-resist. So, ang pinaka-importante sa umpisa pa lang, alam mo yung sasabi nating first 1,000 days of life, no? Sasabihin natin kung kailan silang naging picky, doon lang tayo magkakaroon ng intervention. Pero sa totoo lang, simula pa lang nung ang nanay ay buntis, kung healthy si mommy kumain, meron tayong tinatawag na conditioning. So, ibig sabihin, yung baby na nagde-develop sa womb ni mommy, kahit papano,
lasa ng mga kinakain niya doon sa tinatawag nating amniotic fluid kung saan yung baby nag-grow. At pag pinanganak na, kapag si mommy ay nagbe-breastfeed, yun yung variety ng food na kinakain ni mommy, na-flavor din yung breast milk. So, importante po na simula pa man na sa pagbubuntis, pagkapanganak at umpisang pagpapakain, which is the breast milk, importante na nagagawa yon. Paano naman pagdating na nila ng mga 1 or 2, ito na nga yung mga times na sila ay picky talaga. Paano natin magagawa? Ang unang-unang kailangan ma-determine ay sila generally healthy. So, importante po ang mga pagpapacheck up sa ating health center or sa pediatrician para po ma-check kung si baby ba ay tama ang tangkad at timbang. At kung tama at tangkad ang timbang at siya ay picky, sasabihin natin na pwede nating gawa ng paraan yan. At tinatawag itong parang division of responsibility sa hapagkainan, no? Ano ba yung division na yon? Ang mga magulang ang in charge po sa ano ang kakainin. So maghahain tayo ng mga nutritious food. Saan kakain? So dapat hindi po pinapakain kung saan-saan, no? Sa sala, sa harap ng TV, dapat po sa hapagkainan at kasama dapat ang buong pamilya para po may role modeling. At kung kailan kakain, hindi naman maganda yung maya't maya ay binibigyan ng pagkain. Gusto natin breakfast, lunch, dinner, at meron tayong 2 snacks. So dapat bibigyan natin sila ng pagkakataon na medyo magutom. Kasi kung maya't maya sila kakain, pag upo sa hapagkainan, busog. So ayaw po natin yon. At bakit sabi natin division of responsibility? Ano naman ang role ng bata, no? In a generally well child, dapat sila po ang magdidikta kung gaano kadami yung kakainin nila. Ibig sabihin, pag sinabi nilang busog na sila, talagang busog na. Kailangan ng mga magulang makita, baka naman pinainom ng juice or pinakain ng snack, kaya pala ayaw kumain during the meal. So yun po ang payo natin, kailangan walang pilitan. Iengganyohin yung mga bata, no? Tandaan yun, mga kapatid, walang pilitan kahit nanggigigil ka na, no? Naku, kumain ka na! Hindi pwede. Dahil lalo lang sila magmamatigas.